Lalo na kuwari masakit ang likod, yung mga slip disc, ayun makikita yung slip disc na lumabas. Nag-therapy kami 3 months na, 4 months ayaw pa rin gumaling. Pa-MRI tayo. Kasi mahirap na baka may bukol. Therapy pala tayong therapy, yung pala bukol pala yun. Mga bukol or yung mga rotator cuff na malalim na kailangan natin ma-distinguish kung ano yung sakit niya, yun mas specific MRI tayo. Magandang araw mga kababayan! Welcome sa isa na namang episode ng Medico.ph at ngayon pag-uusapan natin ang isa sa mga laging nababanggit sa mga videos namin ni Doc pati ninyo sa mga comments at yan ang tinatawag na MRI o Magnetic Resonance Imaging. Ano ba ito? Paano ba siya nagwo-work? Ano ang dapat mong asahan kung ma-MRI ka? At magkano ang babayaran mo? Pag-uusapan natin lahat yan. Pero bago ang lahat, i-invite ko lang kayo mag-subscribe na po sa medico.ph. Dumadami na po ang ating subscribers. Mukhang marami kayo na interesado sa mga health topics. Anyway, diretsahan na po tayo as usual. Doc, Sir. ano po ba ang MRI? Okay, ang MRI, eksakto, magnetic resonance imaging, magnetic. So, ginagamit ang magnet para makita yung picture sa katawan. Kasi usually, kapag nag-X-ray tayo, ang tawag dyan is ionizing. So, pagka magkakamera ng X-ray, nasisira yung cells natin kasi may ionizing rays. Kaya nga pangit, kaya nga ayaw natin yung X-ray ng X-ray kasi nakaka-cancer. Dahil ginagamit niya yung hydrogen na kasi marami tayong tubig sa katawan. Pati yung fats, meron siyang mga hydrogen. Yung hydrogen, merong atom sa loob. May atom sa loob. Magnetic kasi yung atom. So pagka yung MRI nga, malaking magnet kasi siya, ang nangyari, yung katawan natin, naging parang needles na dumidiretso. Lahat yan. Lahat dumidiretso. Ngayon, maglalabas yan ng radio frequency, di-disrupt niya. Tapos, marirecord yan sa computer, magkakaroon ng isang picture. So, iba yung pagka-mobilize ng fats, iba yung pag-mobilize ng buto, iba yung pag-mobilize ng muscles, at iba rin ang pag-mobilize ng mga bukol. So, nakikita kagad yung bukol. So, pag dumaan itong sinag ng magnetism na to, Doc, nakikita niya yung laman, buto, at kung ano. Ako. Okay. So, yun ang MRI. Saan po pa ginagamit ito, Doc? Anong aplikasyon niya sa medisina? Okay. Ang MRI kasi, sobrang sensitive kasi siya. Sobrang sensitive. Pati yung minute na 1 mm na sa brain at pagka-nerve, nakikita yung mga ugat-ugat na nasa utak natin, kitang-kita niya. So, mas maganda yan sa nerve, brain, at mga bukol. Tapos, in contrast sa CT scan, ang CT scan naman, mas gusto niya yung mga buto. Mas, yun, kitang-kita yung buto. Yung MRI, mas gusto niya yung mga soft tissues. Okay. So, tama po ba sa mga sinususpecha na may cancer, tumor, ginagamit ito? Opo. So, magpapa-MRI, lalo na kuwari masakit ang likod, yung mga slip disc, ayun makikita yung slip disc na lumabas. Tapos pero pinakaimportante ako, pinapa-MRI ko palagi kasi is that baka may bukol, yun ang nakakatakot. Tapos kapag may sinisuspect mo kuwari mga may prostate cancer, yun may bukol yun kasi kumakalat yan papuntang spine natin. Usually naggagawa pa rin tayo ng contrast para pagka picture na muna, makikita na yung picture. Tapos pag kinontrast mo, makikita mo minsan pagka daan ng daloy ng dugo, gumaganon, umiikot. Uy, naku, bakit may bukol doon? Mas klaro kapag merong contrast medium. So, Doc, yun na-mention niyo yung salitang contrast kasi nakikita ko rin sa parang mga order ng doktor 'pag magpapa-MRI ang tao, either naka-check or uncheck, contrast or non-contrast. Ano po ba itong contrast na 'to pagdating sa MRI? Okay. Usually, kapag MRI, sobrang linaw na niya. Sobrang linaw na, kaya nga usually hindi na ako nagpapa-contrast. Kaso lang kapagka lalo na yung mga oncologist, talagang gusto talaga niyang malinaw na malinaw ang delineation nila, yun maglalagay ng contrast medium para pagka-picture ulit, mako-compare niya yung walang contrast saka may contrast, mas makikita niya kung saan yung lugar para pagka i-o-opera, mas malaman niya kung saan i-o-opera. Yung pag ni-refer nila sa neurosurgeon. Para sa mga pasyente naman, since ako na MRI na ako dati ng may contrast din nung bata-bata pa ako, yung contrast na yan, ano siya, ipapasok sa bloodstream mo gamit ang dextrose, yung yung suwero. Suero. O yun.
ipapasok nila sa katawan mo yan, yan yung parang kukulayan niya yung loop mo, no, Doc? Galing, galing. Para Kulayan niya, tama. oo, para mas makita sa MRI kung may bukol ba, may tumor ba, may pagkakaiba. Ide-describe ko lang din yung experience in case curious kayo. Ang lamig niya. Pag pumasok sa katawan niyo, Doc, parang lamig na pumapasok ng ganun. Yung sa akin, sabi nga nung isa kong kaibigan na contrast, Doc, mild pa yan yung dyan. Kasi daw siya, dahil na mild stroke siya, meron na dito, meron pa sa ilong yata, yung isa, and then pati sa maselang bahagi, ano, linagyan pa siya ng contrast, so hindi daw masaya ang mga contrast. So, kung curious kayo ano yung contrast na yan, likido yon na pinabadaan sa swero, papasok sa'yo bago ka ma-MRI. So, sabi nyo, Doc, soft tissue yung specialization ng MRI tsaka nerves na masilip niya. Kayo, sa inyong practice, Doc, kailan nyo po pinapa-MRI ang mga pasyente? Okay, kapag, yung may slip disc na ang tagal-tagal na, nag-therapy kami 3 months na, 4 months, ayaw pa rin gumaling. Pa-MRI tayo. Kasi mahirap na, baka may bukol. Therapy pala tayong therapy, yung pala bukol pala yun. That's number 1, nakakatakot. Then, number 2, nagko-consider ka, kunwari masakit ang ulo. Ang tagal ng sakit ng pag-ulo, nag-CT scan na, okay, wala namang nakita, yun. Magpapa-MRI usually ako para makita kung may aneurysm. Yun, makikita yan sa MRI. Okay. Doc, curious lang ako, sa mga imaging test like X-ray, CT scan, and MRI, kailan okay na X-ray ang paggawa, kailan CT scan, and kailan MRI? Okay. Usually, sa mga buto-buto o may mga fracture lang, X-ray kaagad. Okay? Now, kapag, kunwari, nangiwi ang isang mukha, kunwari, "Uy, mukhang stroke 'to." Yun, dapat CT scan kaagad. Huwag na MRI kasi CT scan 5 minutes lang, malalaman natin kung pumutok ba, barado. Ay 'pag barado, magbibigay tayong pampalabnaw ng dugo, 'di ba? 'Pag pumutok, bibigay tayong mga mannitol. Okay? So, CT scan kaagad 'pag sa stroke. Then, kapag MRI yun, yung mga bukol or yung mga rotator cuff na malalim na kailangan natin ma-distinguish kung ano yung sakit niya, yun, mas specific MRI tayo. So, sa mga joints, ligaments, gusto nyo yung MRI, Doc? Sa mga soft tissue, yung mga sa patilya na nababalit. Yes. So, yun ang MRI in a nutshell. Kumbaga, ang overview ng MRI. So, marami sa inyo siguro masakit ang likod, may mga masakit na sabihan na mag-MRI pero hindi pa nasubukan. And naintindihan natin, may agam-agam ng konti, may takot. So, sagutin natin ng ilang mga common questions pero sa perspective naman ng isang pasyente na na-MRI na. Coach, ako magtatanong ngayon sa'yo. Kasi na-MRI na kasi si Coach Glenn. So, tanong natin muna kung, Coach, masakit ba? Anong pakiramdam mo habang nag-MRI? Gaano katagal? Okay. So, yung MRI, 2 beses na akong na-MRI. Nung una, yung college ako, nung akala nila biglang lumabo yung mata ko, hindi mapaliwanag ng mga doktor. Iniisip nila baka something na tumor sa ulo. Yun, walang sakit yung MRI mismo. Yung ipapasok ka sa machine, wala. Completely painless. Ang medyo may discomfort, hindi ko naman masabing sakit. Yun nga, yung pag na-contrast ka, syempre, tutusukin ka, may swero yan. Tapos papasok, sobrang lamig. Uncomfortable, pero hindi masakit. Pero yung kung wala nangyari, mga 15 to 20 minutes yata, Doc, kung tama maalala ko. Actually, mas okay na yung mga MRI machine ngayon, Doc, kasi nung bata ako na MRI ako, 2001, yung 'pag nakahiga kang gano'n, yung ceiling ng MRI machine talusta sa mukha mo na. Oo, bata ka pa nun, Oo, pero hindi naman ako natakot. Siyempre 'pag young and stupid ka, wala ka namang kinatatakutan. Ngayon, buti na lang yung mga MRI machine, mas may space na, Doc. Imbes na hanggang dito yung ceiling, hanggang dito na. So, ako nakadilat lang ako, okay lang ko. So, yun, psychologically, kung may claustrophobia kayo, baka maging problema. And in terms of sensory, maingay po dun sa loob. Okay. So, parang, dag.
Ganun yung mga ano, yung mga tunog do'n paulit-ulit, mga 20 minutes. Kung sensitive kayo do'n sa gano'n, baka ma-distract kayo. So, other than that, walang kasakit-sakit. Pero matiisin si coach, eh. Yung 'pag Amerikano ang nagpagawa, sasabihin sa'yo, "This is the worst, diagnostic, you have done to me. Do not wish it to others." Sabi ng gano'n. So, yun, malamang claustrophobic si sir. Oo, yes sir, yes sir. Yung wife ko nga sabi niya kung siyang magpapagano'n baka magpa-sedate na lang daw siya, eh. Oo nga, Sabi tama ko, po. So yun, okey. may magpapatulog, yun mga para hindi na niya maramdaman yung ingay tsaka yung minsan kate, yung hindi ka makakagalaw kasi kakati ka dapat. Oo nga 'no, Doc. Yeah. Dapat bago ka pumasok, Kati inamit mo mo na na lahat. lahat. Okey. Ngayon naman, yung presyo, magkano coach ang, nabayaran mo dati? Yung 2001, 2021? 2021 nung ano, nagpatingin ako sa inyo, Doc. Eto ano, pasensya na kayo kung mas nagsasalita ngayon kasi si Doc hindi naman na-MRI. So, ako muna. Kung tama ang alala ko mga nasa ano, 10,000 or 12,000 gano'n. Nasa gano'ng range para sa slip disc. Siguro mas mahal 'pag sa ulo lalo na kung may contrast, siyempre may bayad 'yun. Pero 'pag cash mong binayaran, and this is in San Fernando, Pampanga, ha, baka mas mahal po sa Metro Manila lalo na sa mga mas sikat na ospital. Pero dito ho sa Pampanga, mga nasa gano'n, hindi naman OA yung mahal, pero siyempre may halaga ng konti lalo na kung hirap tayo sa income. So, yun yung asahan nyo, baka mga nasa range ng 10 to 16. 1,000. Pero kung gusto mo medyo pangmayaman na ospital, eh, dapat pangmayaman Pa ho, mas budget. mataas pa ho yun. Okay. Anyway, yun lang po yung mga makukuwento namin tungkol sa MRI. Ang masasabi po siguro namin, Doc, tama 'di ba? Huwag kayong matakot magpa-MRI Yes, unless yung sa gastos. yun lang, matakot kayo sa gastos. Pero yung sakit wala naman masyado, at wag niyong asahan na yung MRI ang magpapagaling sa inyo, hindi. Sisilipin lang kung anong sakit niyo. Yung treatment iba pa po yun. So, tandaan po natin yun. Anyway, this has been Glenn, the Managing Director of Medico.ph, and with me, Dr. Anthony So, saying stay happy, stay healthy, and see you sa mga next episodes. Bye-bye!